Naglinis ako ng ref today at nag-restock na rin para naman gumaan yung isip natin. Pero Diyos ko naman, parang survival mode na lang ang nangyari na to. Wala palang ganon mga mare ko, lalo na kapag may toddler tayo sa bahay. Hi mga mare, sasamahan niyo ako maglinis ng ref today with my toddler. Kita niyo naman ang aking ref talaga mga mare ko, parang basura na yung loob. Huwag na kayong magalit, nililinis na nga mga ma. Ngayon ko na nga lang talaga naharap tong ref namin mga mare ko na parang gateway to basurahan na talaga. Kunyari pa nga ni tayong naglalagay ng tirang ulam dyan para hindi masayang at matapon, pero ending hindi naman din natin kakainin at matatapon lang din. Kaya ayan mga mare, sabay-sabay na talaga nating itapon yan. Nuna ko na nga muna tong freezer mga mare ko dahil madali ito talagang linisin dahil pupunasan mo lang or isa-sanitize mo lang siya. And eto din yung tip ko sa inyo mga mare, kapag init na kayo, maglinis kayo ng ref. O diba, nakatipid pa kayo mga mima, tas nalamigan pa kayo and at the same time nakalinis kayo. Linod ko na nga talaga tong ilalim mga mare kasi kita nyo naman parang rumble-rumble na sila dyan sa loob. Ano ba naman ang mga tao dito sa bahay? For the saksak na lang talaga kahit saan. Shout out naman sa asawa ko. Charot. Naging fossils na lang talaga mga mare ko yung mga gulay at kung ano-ano dito. O kita nyo yan, hirap na akong tanggalin to dahil nakadikit na nga ni siya dyan. Akala ko ay magaan ang aking paglilinis sa hapon na to mga mare ko, pero nagulat ako biglang dumating yung mga anak ko at hinatid na ng biyanan ko. At dito na nga talaga nagsimula mga mare ko ang aking kalbaryo sa paglilinis. Sobrang hirap talagang maglinis habang may toddler mga mare. Hala Lord, hindi po ako nagre-reklamo. So habang naglilinis na nga lang ako ng ref mga mare ko, kwento ko na nga lang sa inyo at i-share ko na lang na 3 years na nga po pala akong stay-at-home mommy / content creator / affiliate. At kung magtatanong nga kayo kung ano yung kinabuhay namin nung 3 taon kong pagiging stay-at-home mom, ayan mga mare ko yung mga nakikita nyo dyan sa may Facebook at sa may TikTok. Una akong nag-affiliate mga mare ko, August 2022. Oh my God, yun yung maternity leave ko. Nyo ba mga mare, nung pandemic, nag-umpisa rin akong mag-YouTube, mag-vlog, na monetize din yan mga mima ko kasi iba yung pangalan nun. Tapos, nung nagtrabaho ko mga mare sa Mr. DIY after pandemic and then nag-maternity leave ako, sabi na nga ng kaibigan ko bakit nga daw hindi ko na lang itry mag-affiliate? Yun nga raw yung bago sa TikTok ngayon. So, syempre ako mga mare ko, hindi man ako nagti-TikTok kasi ang mantra ko, hindi ako magti-TikTok hanggat hindi ako kumikita ng pera doon. So, ayun mga mare ko, since kikita ako ng pera doon, tinry ko nga kasi nakita pala niya na nagba-vlog ako dati. So, magaling daw ako, kaya mag-vlog daw ako ng TikTok affiliate. Sinubukan ko na lang din mga mare ko kahit hindi naman ako nagagalingan talaga sa sarili ko. No? Kumbaga kasi ng pandemic, ginawa ko lang siyang libangan. Kaya ayun mga mare, nung maternity leave natin, may income pa din tayo kahit pa konti-konti. Nag-umpisa talaga ako sa isang buwan na 11,000 ang aking komisyon sa acting TikTok affiliate. Tapos sinabi naman ng kaibigan ko na mag-Facebook na rin ako. Kumbaga isabay ko na. So by the year of 2023, nag-Facebook na tayo. Monetize din tong Facebook natin at talaga naman nag-grow din tayo dito mga mare ko at nakilala nyo din ako kahit papano. Pero nasira din yung page na Ewan ko ba mga mare sa mga hunyango na yan, laging nire-report talaga yung mga page ko. Tapos naayos siya at na-report na naman nga ni. Alam nyo ba na minamahal ko talaga yung trabaho na to mga mare kasi sobrang ito talaga yung bumuhay sa amin. Kahit sinasabi ng iba na pa-video-video na nga lang yung ginagawa ko, sayang naman yung lisensya ko at pinag-aralan ko. Pero hindi ko pa rin siya iniiwan mga mare kasi ito talaga yung pinagdasal ko last 4 years ago. Nasabi ko, Lord, bigyan nyo naman po ako ng opportunity na maging stay-at-home mommy at the same time kumikita ng pera para sa mga anak ko at maalagaan ko siya. Sobrang stressful kasi talaga mga mima kong maging working mom talaga. Yung hirap ba ng loob mo na papasok ka mga mare ko tapos biglang maiiwan yung anak mo. Kaya hayon mga mare ko, dinig naman talaga ni Lord ang ating panalangin. Kaya hanggang ngayon, nandito tayo. At minsan napapagod, pero hindi pwedeng sumukong mga mima kasi ito talaga yung pinagdasal kong trabaho. Nandito na nga lang din sa mga pinagagawa ko na to, napatherapy ko si Ate Isa ng 2 years. Na pag-aaral ko siya sa private school. Nabibigay ko yung mga needs nila and needs namin, nakakaipon. Ang mantra ko kasi sa buhay mga mima ko talaga, pagka hindi ka pa sapat sa income na nakukuha mo, talagang mag-upgrade ka ng mag-upgrade or maghanap ka ng pwedeng pagkakakitaan na mas malaki yung income. Kasi mga mami ko, hindi ako sanay na nagtitipid, lalo na sa pagkain, sa gamot ng mga anak ko, sa doktor or pag-check up, sa needs nila. Baga mga mare, imbis na magtipid ako, hahanap na lang ako ng mas magandang income para punan ko yung kailangan talaga namin. Kaya hayan mga mima ko, sa 4 na taong lumipas, iba-iba talaga yung naging trabaho ko at hanggang napunta na nga ako dito at nagstay na ako. Pero na-realize ko mga mare, nakakapagod pala maging working mom, stay at home mom at lahat-lahat na ikaw lahat sa bahay. Pero ganun pa man mga mare ko, susuko ba tayo para sa mga anak natin? Kaya hindi for the go, laban-laban lang yarn. Ayan mga mare, sa dami kong daldal, nakalinis
na pala tayo dito sa may corner na to. Kaya mga mima ko, kung nag-i-start na rin kayong mag-affiliate or magganto-ganto kagaya ng ginagawa ko, wag nyong sukuan. Sa una talaga'y mahirap, pero aanihin nyo rin yan in the future. So, dahil pinalaki tayo ng sex bomb, kaya laban-laban lang mga mima. Sa mga mare, hanggang dito na lang at marami pa tayong linisin ulit. Bye-bye!